Kung natatandaan nyo, nagbanta ho ito si VP Inday Sara Duterte. Ano ito ano yun live yun ng mga vlogger natatandaan nyo, Press 1. Ginis nila si Sara. Uh, Alam nyo dahil doon sa live nyo, napahamak ito si Sara no? Sino ba bumuo niyan? Yung live, live interview niya na yan, mga vlogger na yan. Marami sila. Pati sila Maharlika nandun. Ito mga kababayan, sabi, may nagtanong kasi, kumusta na, ganito, ganyan, hindi ba siya delegado? Ito si VP Inday Sara Duterte, nagpasikat, nagmalaki, na hindi niya alam, ito pala yung isa sa magiging cost or magiging perfect grounds para siya ay ma-impeach, mga kababayan. Ganito kadelikado ho, mga kababayan, si BP. Yung sinabi ni BP Inday Sara Duterte. Explain ko sa inyo. Ito hindi naiintindihan ng mga didisit ito Mga kayo didisit, papaliwanan ko sa inyo ha. Sana pumasok sa utak nyo to kahit yung utak nyo galisa. Hindi pwedeng galamok. May tira pang maganda galisa na lang yung utak nyo. Ito Sabi ni BP Inday Sara Duterte, doon sa nagtanong doon sa live nung mga vlogger, may nagtanong sa kanya. Sabi niya, huwag kang mag-alala. May nakausap na ako. Ang sabi ko sa kanya, kapag ako pinatay, iganti mo ako. Patayin mo si Speaker Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sabi niya, no joke, no joke. Tapos sabi niya, yes daw. Huwag kang titigil hanggang di mo sila napapatay. Oo daw. Ito mga kababayan Ngayon, kung mayroong DDS dyan, sasabihin, Chris Ulo, ang sabi lang naman ni VP Inday Sara Duterte kapag pinatay siya. Kapag hindi naman siya pinatay, hindi naman papatayin yung tatlo. Okay. Makinig kayo saksak nyo sa utak nyo to. Ako naniniwala, maraming kalaban ng mga Duterte. Hindi nyo pwede sabihin sa akin walang kalaban ng mga Duterte. Bakit? Kita mo, kinuha niyang security detail. Sa PNP lang. Sa hanay lang ng Philippine National Police, 100 plus ng police. Sa AFP, ang kinuha niyang security detail, 400 plus. Tapos sasabihin niyo sa akin walang kalaban? Walang kaaway? Yan ang punto natin. Paano kung merong nakapanood nung sinabi ni VP Inday Sara Duterte noon? Mga kalaban nila dati. At gustong gumanti sa kanila. At ginamit yung ganung pahayag. Sabihin halimbawa kami, grupo kami, halimbawa. Direct. Lights, camera. Action. Pare, napanood mo ba yung ginawang statement ni VP Sara kanina? Ito na pagkakataon natin. Ang sabi niya, kapag daw siya pinatay, may kinausap siyang hard killer. Iganti raw kay Martin Romualdez, Lisa Marcos, at BBM. Ibig sabihin pare, pag to pinatay natin, hindi sa atin po-focus yung investigasyon. Po-focus dun sa tatlo, yun ang gagantihan. Ayos yan pagkakataon na natin to, pre. Yun yung mga risk. Yun yung mga risk. Isipin mo, baka may pumatay kay VP Inday Sara Duterte, pagbibintangan yung tatlo. Sila gagantihan. Kaya nilagay niya sa alanganin ang buhay ng tatlo. Yun yung pinupoint doon. Hindi nyo kasi naiintindihan. Kasi nga, laki kayong tanga. Ngayon, pinagtanggol nito ni Congressman Suntay. Huwag natin banggitin yung Jesus, no? Nakakaya, no? Congressman Suntay na lang. Oo. Si Suntay, pinagtanggol, binaluktot.
Dinaluktot niya yung tama. Ha? Ah, anong sabi niya? Meron siyang sinabi. Ito. Play natin to. The whole world. Sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. And you know, my wife is the queen of our home, ha? And she is highly respected by everyone in our household. But you know, I am still alive. And my wife only kills me with love. Common sense dictates. Grabe, no? Napakababaw ng ano, no? 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 Ano ba to? Abogado ba ito? Si Congressman Suntay. Paki-type nga dyan sa comment section. Walang kasustansya yung sinagot, no? May masabi lang, no? Kahit wala nang kakawenta-kwenta, okay na eh, no? Ibig mo sabihin, yun ang ihahalimbawa mo doon para mawala ng substance yung ginawang threat ni BP Inday Sara Duterte sa 3. Yun ang ipandidibang mo para mawala ng sustansya. Na yung umuwi ka sa gabi sa bahay mo, nalilate ka, ang sabi ng misis mo, pat gabi ka na umuwi, late ka na, papatayin kita eh. At yung misis niya, respetado raw sa bahay nila. Ha? Para daw queen. Yun na yun. Kung ako nandiyan dyan, baka kung ako nandiyan dyan, baka di ka makapagsalita sa sasabihin ko sa'yo eh. Ha? Sabihin ko sa'yo eh, Congressman Suntay. Anong nangyari sa'yo, sir? Parang handa ka maging tanga, no? Ha? Yun na yun? Alam mo, Congressman Suntay, pag umuwi ka ng late, umuwi ka ng gabi sa bahay ninyo, sinabihan ka ng misis mo, although kwento mo to,